Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Katulad ni Rolly, kasapi rin ako ng aming barangay sa Peace and Order Team. Mga grupo ito ng mga sibilyan na ang tanging gawain ay tulungan yung mga barangay tanod sa pagpapatupad ng batas ng barangay. Mga volunteer kumbaga. Pumipwesto kami noon sa iba't ibang lugar o purok para magbantay at pinapanatili ang kaayusan at seguridad. Naglalagay din kami ng checkpoint sa bawat border para mamonitor namin yung mga naglalabas-masok at sinasaway o hinuhuli naman yung mga pasaway na kabataan na pagala-gala tuwing gabi. Strikto talaga kami pagdating sa curfew, lalo pangat may banta pa rin tayo ng pandemya ngayon. Ang mga kwentong ibabahagi ko ay mga karanasang nangyari sa isang bahagi ng barangay namin na nababalot ng misteryo at kababalaghan. Makikita ito sa pinakadulong bahagi ng barangay, malapit po sa border. Pag sinabing dulo, ito yung tipong malayo sa sentro ng barangay at manaka-naka na lamang yung mga nakikitang kabahayan dito. Isa rin po itong daanan o shortcut ng mga magsasaka papunta sa kabilang nayon pag galing sila sa bukid. Higit 2 kilometro rin yung haba nito. Sa dulo naman ng daanan ay makikita ang isang highway na papunta naman sa sentro ng bayan. Para may idea kayo kung anong itsura nito, magpapadala po ako ng litrato ng daanan na ito. Pag pinahak naman yung daanan yon, sa gilid ay may makikitang 3 magkakahilerang lumang bahay. Taong 80s pa umano, abandonado na ito. Makikita rin ang isang matandang simbahan na sa sobrang tagal na hindi na ginagamit ay napaglipasan na rin ng panahon. Hindi naman kalayuan mula sa simbahan ay makikita ang isang lumang sementeryo ng barangay. Matagal na rin mula nung may huling naglibing dito. Siguro dahil sa nalalayuan o dahil mas may malapit ng sementeryo dun sa bayan na yon. Bukod sa mga nabanggit ko, at dahil na rin sa dalas na may mga insidente na mga hindi may paliwanag, binansagan na mga matandang taga rito sa amin yung naturang lugar na Kalye Ungo o Kalye Wakwak. Wala namang problema kapag umaga ka dadaan. Maliwanag naman kasi dito. At saka isa pa, may mga magsasaka namang makakasalubong ka na galing sa mga bukid nila. Pero, ibang usapan na, Sirse, kapag sasapit na yung gabi. Kahit sino kasi ang tatanungin, kinikilabutan talaga ang sino mang dadaan dito. Para sa seguridad, hindi ko nalang sasabihin kung saang lugar ito. At ayaw ko rin naman sirain yung barangay. Basta, Sir Seth, nasa bahagi lamang po ito ng Davao del Norte. Unang karanasan. Karanasan ito ng ninong ko. 12 anyos pa lamang ako nung naikwento niya ito sa akin. Dati siyang barangay tanod noon na sa ngayon ay retirado na. Nung mga panahon na yon, naging malaking balita ang talamak na nakawan ng mga alagang hayop, katulad ng kalabaw, mga kambing, at mga panabong na manok doon sa kabilang nayon. At ang ginagawa daw lusutan ng mga magnanakaw na ito ay ang Kalye Ungo na yon. Dahil halos gabi-gabi na ay may nakawan, naalarma na yung kapitan noon kaya nagpalagay ito ng checkpoint doon sa Kalye Ungo. At isa si Ninong sa inatasang magbantay doon. Nakapwesto naman yung checkpoint malapit sa magkahilerang 3 abandonadong bahay. Dahil sa alam naman nila Ninong at yung mga kasama nila na walang nakatira sa mga yon, ginawa nilang imbakan ng gamit sa checkpoint yung isa sa mga bahay. Bali doon nila nilagay ang tarapal, mesang upuan, lagayan ng tubig at mga baterya para sa ilaw. Doon na rin sila natutulog sa oras na nagpapalitan sila ng pagbabantay gabi-gabi. Nung unang mga gabi umano, wala naman daw silang naramdaman ang nakakatakot.
hanggang sa sumapit na ang isang partikular na gabi na yon. Madaling araw. Nasa checkpoint noon si Ninong at ang iba pa niyang kasama nung meron silang marinig na sigaw. Napagtanto nila na mula yun sa kasama nila na noon ay natutulog sa isa sa mga bahay doon. Kaagad naman nila itong dinala sa checkpoint at pinainom ng tubig. Nang makabawi na ito ng lakas, dito na siya nagkwento. Nasa loob siya ng kwarto nung nagising siya. Gawa ng may naaamoy umano siyang napakabaho. Pasintabi po sa mga nakikinig pero yung amoy daw kasi maihahalin tulad mo sa patay na hayop at panis na kaning baboy. Ganon. Basta ubod daw ng baho yon. Kinuha niya yung flashlight at hinanap kung saan nanggagaling yung amoy. Lumabas siya ng kwarto at pumunta sa may bandang sala hanggang sa makarating siya sa may kusina. Dito mas tumindi yung amoy at pagpasok niya sa kusinang yon, dito na rin siya natigilan, Sir Seth. Meron siyang nakitang 3 matatangkad na tao o kung anuman umano yon. Gawaan ng halos sumayad na umano sa kisame ang mga ulo nito. Nakadilat ang mga mata at ang buong katawan naman ay nababalot sa itim na damit na para daw kumot sa taas. Malalaki din ang mga katawan nito at ang mga kamay ay may mga matatalim na kuko. Yung 3 ay tumatawa habang nakatitig sa kanya. Nang may masmasan, kaagad siyang tumakbo palayo sa kusina. Papasok sana siya sa kwarto niya para kunin sana yung yantok pero natigilan po ulit siya doon. Paano ba naman? Meron itong nakitang 2 malalaking baboy sa loob mismo ng kwarto niya. Ang nakapagtataka lang kasi, paano nakapasok yung mga baboy na yon? Tapos, hindi niya inasahan yung mga sumunod na nangyari, Sir Seth. Yung isa sa mga baboy, hinabol siya. Doon na siya simulang nagsisisigaw hanggang sa marinig na nga nila Nino. Hindi pa tapos sa pagkikwento yung kasama nila nung bigla siyang nagreklamo na masakit daw yung bandang likuran niya. Pinahubad naman nila yung jacket para makita kung saan yung masakit. At doon, Sir Seth, nangilabot sila Ninong sa nakita. May mga kalmot sa bandang likuran nito. At ito yung tipo ng kalmot na mamula-mula. Yung bang konting diin na lang ay magsususugat o dudugo na. Meron din silang nakitang mga kalmot sa may bandang dibdib at sa may tagiliran. Ang nakapagtataka lang, paano ito nagkaroon ng kalmot na yung napakakapal naman ng jacket na suot nito. Bukod sa may kalmot, may nakita rin silang marka ng mga kamay sa leeg nito na para bang may indikasyon na sinakal siya. Tinawagan nila agad si Kapitan at inireport yung nangyari noon. Pinuntahan din ng iba pang kasama ni Ninong yung bahay na tinulugan pero wala itong nakitang kahit anuman. Hindi na rin muna pina-duty ang mga tanod na yon. Mula daw noon, kahit medyo malamok at malamig ay nagtitiis lang daw sila Ninong na matulog sa folding bed at sa duyan na malapit sa checkpoint. Mahirap na. Baka yung mga natira dun yung makaranas naman ng mga kababalaghan, diba? At baka mas grabe pa yung mangyari noon. Hindi rin naman nagtagal yung checkpoint na yon. Pagkatapos lamang ng 2 linggo, tinanggal na rin dahil nahuli na yung 2 sa 3 magnanakaw. Ikalawang karanasan na ibabahagi ko sa inyo. Dito, nakasama ko naman si Rolly at ang kababata at kaibigan namin na tawagin na lamang natin sa pangalang Ekoy. Ito yung mga panahon na namatay yung tito ni Ekoy. Kapatid dito ng nanay niya at sobrang lapit po ni Ekoy dito. Dahil sa kapitbahay lang namin itong si Ekoy, mula nung nagsimula yung lamay, halos gabi-gabi ay nandun kami ni Rolly sa kanila para magbantay at mag-asikasa na rin sa mga bisitang dadalaw.
Ganun palagi yung ginagawa namin hanggang sa dumating na yung araw ng libing. Hindi pang karaniwan ng libing level, Sir Seb, dahil puno ito ng aberya. Nasa simbahan lang yung bangkay na mga bandang hapon. Nang biglang nagtagulo sa nabas ng simbahan. Paano ba naman? Merong isang nilasing ang nag-amok at nagpaputok pa ng barel. Napigilan sandali yung seremonya sa simbahan na yon. Tumigil lang yung gulo nung dumating yung mga pulis. Tinuloy na rin yung seremonya nung malamang okay na yung lahat. Dahil na rin sa sunod-sunod na pag-ulan noong mga nakaraang araw, laging mapupik at bahain ang daan papuntang sementeryo. Dahilan yan para mahirapan yung karo ng papel sa pagpasok sa sementeryo. Madagdag ko ng Sir Seth na iliribing pala yung people ni Equinan sa sementeryo sa Kalio. Yun kasi ang huling habilin ng people niya. Gaya ng inaasahan, tunirik yung karo. Wala kaming magawa kundi kunin yung kabaw at sabari-sabari na inakay papasok sa sementeryo. Habang papasok kami, napansin bigla ni Roy na may grupo ng mga kanalakihan. Ang kanina pang nakapayo sa gilid ng mendaan. Hindi man nila siya doon kalakihan ng barangay namin. Kaya halos kakilala na namin lahat yung mga residente. Kaya alam namin na mga bago mukha yung mga lalaking yun. Nang makarating na kami sa sanay paghihimlayan ng bangkay, nagkaroon ng konting palituhay. Nagulat kasi kami dahil yung hukay ay puno-puno pa ng tubig noon. Hindi umano nabantayan ng sipolturero na lasira yung tarapan na pangharang sana sa ulan. Sa puntong yon, medyo pagabi na at nagsisimula na rin yung pag-ambuan. Ang ginawa ng mga kamag-anak at ng staff ng barangay ay ilalaga muna yung bangkay sa isa sa mga bakanting nicho doon sa may apartment pa. At bukas na bukas din, ililipat yung bangkay sa hinukoy na lupa pagkatapos kunin yung tubig. Pinuloy yung seremonya at nang matapos niya na ilagak yung bangkay sa bakanting bahagi, umalis na kami. Ninabuti namin ni Rolly na samahan muna si Ikoy sa bahay nila. Titulong din kasi kami sa paglilidpit ng mga gilamit habang nung may lamay pa. Lapag-desisyon na rin namin noon na doon na rin muna kami matutulog sa kanila. Bandang 2:00 ng madaling araw, Sir Seth. Gimising ako bigla ni Ikoy. Uniiyak ito. Aw sabi niya, napanaginipan daw la yung people niya. Humihingi umano ito ng tulong. At puntahan namin umano ito sa may sementeryo kung saan siya nakalibing. Noong una medyo nabati pa ako kasi sino ba naman na may gustong pumunta sa sementeryo ng ganong oras, di ba? Pero dahil sa nakakahaway kang sa Ikoy, at parating disidido siya sa recept dahil na mag-isa siya. Pumayad meron ako na samahan siya. Gilising ko na rin si Rolly noon para 3 kaming pupunta. Ginawa namin yung susi ng motor nung bayaw ni Rolly. E noong mga panahon na yon, si Rolly lang yung marunong magmotor sa amin. Nakaraping kami sa sementeryo ng ligtas kahit medyo madulas ang daan dahil sa putik. Si Rolly at si Ikoy muna ang pumunta sa nicho ng people niya. Habang ako naman nanay, naglilinis muna ng paa doon sa may irigasyon. Walang ano-ano. Bigla na lamang sumigaw itong si Ikoy. Bali-bali ko inilabas yung itak ko at patakbo akong papunta sa kanila noon. Nakita ko parang may hinahabol ito si Roy at taadad ko naman siyang sinundan. Nakaabot naman sa bahagi ng sementeryo na malapit sa isang maliit na chapel. Yung mga sandaling yon, hindi ko pa alam kung ano yung hinahabol namin. Basta sumusulab lamang ako na tumatakbo. Nagulat madamo ako, Sir Seth. Nang bigla kaming bilangga ng mga 4 hanggang 5 malalaking aso. Unang beses pala ako makakita ng ganun kalaki. Munpik ko palang mataga ang isa sa mga yun. Pero napakabilis yang ng mga ito. Tapos, yung mga aso na ito, walang kahirap-hirap na lumundag.
sa mataas na pader sa dulo ng sementeryong yon. Nang mapagtanto namin na hindi na namin mahahabol ang mga ito, binalikan namin si Ikoy at nanilabot kami sa nakita namin, Sir Seth. Sa maniwala man kayo o sa hindi, nakalabas ang kabaong ng people niya. Bukas ang pakit ng kabaong na yon at naggalap ang lamang loob ng people ni Ikoy. Para bang binaboy talaga. Ito pa yung masakit. Wala yung puso, atay at baga nito. At may marka rin na mga agat. May imbikasyon na para bang kinain ng people niya. Tadad naming pinaalamin nangyari sa mga amag-anak at sa barangay. Di namin napagtanto na hindi din ito unang beses na nangyari. Kahit sa abiyang barangay, may kaparehas impo na kaso. Dan lumo ang ibang kamag-anak ni Ikoy sa nakita. Sabi ng mga tao, mga aswang daw ang may gawa nun. Pero baka daw hindi padabita sa amin. Imidibing din naman agad-agad yung bangkay sa hinukay na rupa. Magmula nun, halos gabi-gabi, hindi lang sa sementeryo maging sa sentro ng barangay, ay rumoronda na yung mga tanod. Tumagal din naman ikaw ng mahigit 5 buwan. 14 na taon na mula nung nangyari pa sa amin. At pagmula man, Sir Seth, wala na rin akong nababalitaan na may kaparehas sa amin na karanasan. Ikatlong karanasan. Taong 2014 naman ito nangyari. October 31 noon at maghuhundas. Umattend kami ni Mrs. ng isang family reunion sa Saidya. Dahil sa nalibang kami sa kwentuhan at tamustahan, hindi namin namalayan na mag-aalas 12 na pala ng madaling araw. Kailangan na namin umuwi noon dahil medyo late na rin at wala rin kasama yung mama ko sa bahay. Dalawa nang kasi sila ng anak kong maliit pa. Labisay kami nila dumaan sa Kaliungo mula sa bayan para mabilis yung pag-uwi namin. Habang nasa biyahe, nagsabi bigla itong si Mrs. na puntahan na muna namin yung puntod ng pipa niya. Ating best friend niya sa may sementeryo, since madadaanan din naman namin pauwi yun. Hindi ka ba natatakot? Medyo late na. Baka walang tao. Sabi ko. Ano ka ba? Mag-uundas naman. Sigurado ako kahit ganitong oras may mga pulis o tanad na nagbabantay doon. Sabot niya. Dahil na rin sa kakapilip pa nito ay pumayag na rin ako, Sir Seth. Dadalawin ko na rin yung punto ng family friend namin noon na nakalibing din doon. There's na nandun na. Madandaw oras yan para dumalaw dahil konti pa yung tao. Ayoko rin sumabay sa bugso ng tao kapag nagumagana. Pagdating namin doon, tama nga si Mrs. dahil may mga tanod at mga pulis na nagbabantay. Nagpaalam kami sa tanod na baka pwede pang kumasok at sasagip lamang kami. Pabuti na lamang at pumayag dito dahil kakilala namin ng isa doon. Sa pasukan pa lang, may mga nakakasalubong pa rin kaming mga nagbibisita sa sementeryo na yon. Para lang piyesta dahil marami pa rin nagbibinda. At kahit yanong oras ay may mga gising pa. Una naming pinuntahan yung puntod ng tita ni Nisis at lag-alay kami ng bulaklak at dasal. Ausulad naman na yun dun sa best friend niya. Ang huli naming pinuntahan ay sa family friend namin. Medyo may kalayuan ang puntod nito. May mga nakakasalubong pa rin naman kaming mga nagbibisita habang papunta doon. Kahit ito lang yung bahagi na wala nang masyado poste ng ilaw. Ayaw ma rin sala ni Mrs. na sumama pero binibig ko pa rin siya noon. Sa puntong ito, wala na kaming masyadong ibang tao na nakakasalubong. Hanggang sa nung malapit na kami, bigla na lamang merong tumawag sa cellphone ko. Si Mama. Sinabi ko kay Mrs. na siya na muna yung sasagot at baka sermonan lang ako. Dumiretso ako sa puntod at nagtirik ng kandiya. Walang ano-ano, Sir Seth. Bigla na nan may kung anong lumitaw sa may dilig ko. Nakakasigurado akong wala pa ito doon kanina. Nakasuot ito ng ipim at nakapelokbo.
Sa pagkawari ko, figura ito ng isang babae. Nakatayo lamang ito sa harap ng isang puntot at ang isang nakapagtataka doon ay wala itong dala na kung anuman. Katulad ng bulaklak, kandila, as in wala talaga. Nandun lang siya nakatayo at umiiyak. Nung una, hindi ko muna pinansin, baka lang kasi katulad ko yung tao na ganong oras din yung trip na dumalaw, di ba? Tsaka baka nagluluksa lang ito. Habang nakapikit ako para magdasal, bigla na lang kung anong may bumulong sa gilid ng tenga ko. At nung buksan ko yung mata ko, nakita ko yung babae na halos nasa tabi ko na. Umiiyak pa rin ito, Sir Seth. Napakalalim ng mga mata. Maputla ang buong mukha nito. At ito yung tipo ng kaanyuan na kahit sa panaginip mo, ayaw na ayaw mong makita. Kaagad akong umatras at patakbong pinuntahan si Mrs. noon. Nung una, nagtatanong pa ito kung ano ba yung nangyari. Hindi na muna ako sumagot hanggang sa nakalabas na kami ng sementeryo. Habang nasa biyahe na ako nagkikwento, tawang-tawa pa siya pero sigurado talaga ako sa nakita ko noon. Nung sumunod na gabi, binalikan ko ulit yung bahagi ng sementeryo na yon, kung saan ko nakita yung babae. Baka sakaling ma-register sa camera ko. Kasama din po ito sa litratong pinadala ko kay Sir Telmo. Huling karanasan. Kasali na ako sa aming barangay, sa Peace and Order team nung nangyari ang karanasang ito. Buwan ng Setyembre ito, taong 2020 lang, last year. Ito yung mga panahon na may lockdown ang bawat barangay. Nagpalagay kami ng checkpoint sa lahat ng borders ng barangay namin. At ang isa nga sa checkpoint na yon ay malapit doon sa Kalye Ungo. Ang hindi ko inaasahan ay kabilang po ako sa inatasang magbantay doon sa kalye na yon. Nung una, nag-alangan pa ako pero nung malaman ko na mga kaibigan at mga kakilala ko rin naman yung mga makakasama ko, ay hindi na rin ako nag-alala. Pag hindi masyadong abala, ang tanging libangan namin nun ay pagkikwentuhan o di kaya naman ay panonood ng mga palabas dun sa laptop ng kasamaan namin. Sa unang mga linggo naming pagbabantay ay wala naman kaming naranasang kababalaghan. Hanggang sa mangyari nga ang isang partikular na gabi na yon, Sir Seth. Madaling araw noon, mga 2:00. May isang motorsiklo ang tumigil sa tapat ng checkpoint. Napagtanto namin na mga kabarangay pala namin ito. Si Gideon, isang gwardya, at yung angkas niya na si Dennis, isang sanitation staff. Pareho silang nagtatrabaho sa isang public hospital dun sa bayan. 3:00 pa sana yung call time nila, pero pinili nilang maagang pumasok para hindi mahuli. Pagkatapos naming makuhaan ng temperature at tangalan ay kaagad na silang umalis patungo dun sa Kalye Ungo. Mga 15 minuto pa lang ang lumipas mula nung umalis sila. May bigla kaming narinig na sumisigaw. Kaagad naming kinuha yung flashlight hanggang sa nailawan namin yung daan papuntang Kalye Ungo. Nabigla kami gawa ng nakita namin itong si Gideon na patakbong papunta sa may checkpoint. Putikan ang buong katawan nito at may dugo sa siko at ulo niya. Kadad ko naman siyang sinalubong. Na-aksidente kami. Bumangga kami dun sa may kawayanan. Tulungan niyo si Dennis, baka nasaktan siya, sabi ni Gideon. Medyo nagtaka ako sa sinabi niyang yon. Kadad namang sumakay ang ibang kasama ko sa motor na may sidecar at pinuntahan yung lugar. Habang nililinisan namin itong si Gideon ay dito na siya nagkwento. Sabi niya, binabaybay lang daw nila yung daan hanggang doon sa parte malapit sa mga abandonadong bahay. Nung may nakita sila sa tabi ng daan na isang babae at 4 na maliliit na bata na para bang mag-ina. Nakaputi silang lahat at pinapara umano sila. Siyempre kahit papano,
nakaramdam sila ng takot noon. Akma na sanang pitigil si Gideon para kausapin yung mag-inang ito. Pero habang papalapit umano sila doon, napansin nila na walang mga mukha ang mga ito. Dito, dali-dali daw nilang pinatakbo ng matulin yung motor. So hindi inaasahan, tumirik yung motor sa tapat ng lumang simbahan. At hindi natatapos ang katatakutan na ito. Gawa ng doon sa simbahan na iyon. Ang nakita naman ng dalawang ito ay mga taong pumapasok doon sa loob. Ang nakapagtataka, alam naman nila na matagal nang hindi ginagamit yung simbahan. At wala naman sigurong tao ang magsisimba sa 10 oras ng gabi yun, di ba? Hanggang sa walang ano-ano. Dahan-dahang nawala ang mga taong nakita nilang papasok doon. Ito ang naging dahilan para mas lalong matakot sila. Pinilit nilang paandarin ng paulit-ulit yung motor hanggang sa umandar ito at mabilis na lumisan sa may lugar. Yun nga lang, hindi pa sila gaano nakakalayo. Muling nagpakita sa kanila yung mag-ina pero sa punto daw na yun, Sir Seth, nasa gitna na ito ng daan at pumapara sa kanila. Dahil sa labis na takot at dala na rin ng kaba, ay hindi na nakontrol ni Gideon ang motorsiklo. Napihit niya ito hanggang sa mabangga na nga sila dun sa may kawayan. Hindi nagtagal, dumating na rin yung ibang kasamahan namin, dala si Dennis. Pahirapan daw bago nila nakita ito kasi wala ito sa lugar ng aksidente. Nakita daw nila ito sa loob ng simbahan. Walang malay. Gumising din naman hindi kalaunan si Dennis. Sa kabila ng nangyari, Sir Seth, gusto pa rin nilang pumasok dahil konting pasa at sugat lang naman daw umano yung natamo nila. Nagpasya kami na ihatid na lang sila sa ospital habang yung motor naman nila ay kukunin at iiwan doon sa may checkpoint. Wala rin namang masyadong sira yung motor, maliban sa may konting dasdas sa may ilaw. Pinagbigay alam namin sa kapitan yung nangyari. At nung sumunod na mga linggo, nagpalagay na ito ng mga solar na ilaw sa buong Kali Ungo. At umasa siya na hindi na ulit ito mangyari. Lalo't yung dating madilim na kalye ay may ilaw na nga. Nais ko lang idagdag, Sir Seth, na hindi naman sa lahat ng dumadaan sa lugar na yun ay nakakaranas ng kababalaghan. Yung hulingang record ng may naaksidente bago pa kina Gideon ay noong 2016 pa. Sadya lang talaga na may piling mga araw lang kung magpaparamdam kung ano man ang nandun sa kalye na yon. Sa ngayon ay pinasisemento ng barangay ang buong kalyeng ito at inaasahan na matatapos yon sa huling bahagi ng taon. Kahit wala na yung checkpoint malapit sa kalye, pag may bakanting pagkakataon ay niroronda pa rin namin yung lugar. Siyempre, sinasamahan na rin namin ito ng panalangin na sana hindi na muling manakot pa yung kung anumang mga elemento ang nandun sa Kalye Ungo o Kaliwakwak. Balitong kwento na ibabahagi ko ay medyo may tapandaan na gawa ng nasa 70 anos na yan si Tito. Nangyari kasi pa, Sir Seth, noong mga panahong nasa 20 anyos pa lamang siya. Alam na alam namin magkakapatid at magpipinsan ang kwentong ito. Dahil sa palagi itong ikinikwento ni Pipo sa amin. Kapag hinihintay namin si tatay na dumungka galing sa panghuhuli ng isda sa may laot. Siya po kasi ang katuwang ni tatay noon. Bali life ng huli at mapipira sa mga huli ni tatay. Siya ang nagpepedika papuntang palengke at sinalonan naman na magbabantay at nagbebenta doon. Karihan. Yun po ang tawag sa mga kainan o karintrian o mga kapanaunan ni Tito. Nang mga panahon nangyari ito sa kanya ay hindi pa ipinapanganak si tatay. Tapos lahat ng kapatid ni Tito, babae pa noon. Kaya naman bilang uniko iho at walang masyadong kausap sa bahay bukod kay Lolo, na madalas naman ay nag-iinom sa iba't ibang lugar. Mas pinili nito ni Tito na bumarkada o maghanap ng mga kaidarang kaibigan. Siya pala, talagin man ang napin si Tito na Makoy
Tapos ang tatlo niyang kaibigan na sina Narsing, Panoy at Buyo. Mga totoong palayaw po nila pero sumalanik nawa. Mayroon naman silang kanya-kanyang buhay at pinagpakakitaan noon. Minsan nagkakasama-sama naman sila sa mga racket. At kapag ganun ay panigurado inuman pagkatapos sumaod. Isang araw, nadyaya ipong sinarsing sa kanila. Mag-inom dahil na nakasahod dito. Si Tito Makoy at si Panoy noon ay iisa naman ang racket. At si Buyo naman ay may tanyad bin pinagkakakitaan. Noong partikular na inuman na yon, walaw ambagan. Sagot na daw ni Narsing lahat. Nagtatay pa ipon ng isang pato at isang manok na inaalagaan niya. Tapos napakanaming umanong shockball at tuba. Bukod sa kanilang apat, syempre nakipagsabayan na rin noon sina Lolo at yung iba pang kakilala pero hiwalay sila ng mesa. Ebi sila noon napatanong. Anong meron? Wala namang may birthday. Wala namang namatay na mga kaawahin nila. Bakit may celebration? Doong tanungin nila si Narsing kung may itaasal ba. Aw sagot nito. Basta napasagot niyo umano. Posible. May nobya ka na, Narsing? Sa pangit ming yan? Biro pa ni Lolo noon nalasing na rin. Abatay, magkamukha lang kami ng anak mong si Maoy. Sagot naman ni Narsing. Naghihintay si Pito na magkwento ito pero laging pahipa-ipaw si Narsing ng pagkakataon na mapasolo silang apat. Maya-maya pa, umalis na sila sa blipbon tapos nagpaalam sila kina Lolo para magpausok lang sa may likod bahay. Tabako ang meron sila dati, Sir Seth. Tsaka hindi sila pinagbabawalan ng mga tatay nila no. Medyo hindi pa kasi na-advertise na masama ang pagyolosya at pag-iinom. Doon sila pumesto sa may bandang likuran. Sa lay kulungan ng mga baboy at beef ni Narsing. At dito na rin nagsimulang magkwento. Etong kaibigan nila. Sa isang lugar sa sentro ng probinsya, kung nasaan bing kami layon, napadpad si Narsing kasama ng mga katrabaho niya sa pag-arado o pag-aararo ng bukid. Ito yung unang beses na napasama siya dito kasi nahatak lang siya sa lupang pinag-aararuhan nila dahil kailangan pa ng extra na pawa. Kumaga, wala siyang masyadong kakilala noon. May hiderang karihan doon o yung tinatawag na lang yung karinderya. Sa mga naabutan pa dyan na karihan ng tawag sa mga karinderya. Hello sa inyo at napakahaba ng buhay niyo. So aling nga Sir Seth, medyo magpapakabi ang mga kainan doon tapos ay pagipan lamang ibakod. Pero yung padere handang dewang lang. Kumbaga open na kainan ang mga ito. Umesto sila Narsing sa isa sa mga karinderya at yun niya. Sa katabing karinderya na yun. Doon yun nakita at hindi na umano maalis ang paninin niya. Sa isa sa mga serbidora doon. Mahabang makulot ang buhok na abot umano hanggang kwital. May pagka-morena pero bade nga bade sa balingkinipan niyang katawan. Love at first sight ikaw Aw balak ni Narsing noon lumipat sa kainan na yun para syempre mas mapipigan ng maigi ang serbidora. Pero Sir Seth, ininahan na siya kaagad ng pinaka-boss nila. Sabi nito, malapili na lamang dun sa karinderya na kinakainan. Huwag nang palipat-lipat. At mas maiging huwag nang pipingin close saan-saan. Siyempre nagtataka noon si Narsing, yung isang kasama niya, na matagal na rin pabalik-balik dito sa pinagtatrabahuan nila. Pinagsabihan siya na kung hindi daw talaga tagaroon katulad niya. Talagang kakain at kakain sa karinderya. Kung nasaan ang magandang serbidora na yon. Lahat nga daw na nakikita niya na nakaupo at kumakain doon sa karinderya na may magandang serbidora. Makipagpustahan man umano si Narsing. Pero nakakasigurado itong kasama niya na malagayo lang din ang mga ito at malamang sa malamang. Walang alam sa kung anong meron sa kainan na yon. Ebi, ayun, lalong napadbadan yung pagtataka ni Narsing
Ano bang meron doon? Pero nang magsimula nang magpinginan ang mga nagtatrabaho dun sa kabilang karinderya, kumnasalang servidorang napitipuhan ni Narsing. Tinigil na sa pagkwento itong katrabaho niya tapos kumain na lamang. At sabay-sabay na rin umalis hindi kadaunan. Simula lano araw na yon, hindi na umano maalis si Narsing ang itsura nitong servidora sa isip niya. Pumapag-ibig eh. Ito naman si The People Makoy noon. Lamban-giping na ni Narsing ang lugar. Ang unang tumatak sa kanilang tatlo marami ng aswang doon. Kasi ang dating sentro na yan, Sir Seth, maraming konektadong sityo sa mga girid-girid na daanan. Mas marami pa daw kaysa sa mismo mga puro o barangay noong mga panahon na iyon. Alam niyo naman yung mga sityo, diba? Mga liblib na mga komunidad. Baka yan ang kinitukoy ng mga katrabaho ni Narsing. Hindi lang talaga masabi-sabi kasi nga baka may makarinig. Hindi naman sa hindi naniniwala si Narsing sa mga aswang pero pinagtangguri nga pa talaga ito servidora. Sabi pa niya sa Diplaw, patapusin daw muna siya sa kwento niya. So alin na. Nang sumunod na pagbalik nila doon sa pinag-aararuan nila, kumuha umano si Narsing ng tiempo para makabalik sa karihan na siya nang mag-isa. Then siya mismo kumain sa kung nasaan ang servidora layon. Nang pumasok siya, ang unang bungad umano sa kanya ng mga nagbabantay ng partikular na karihan na yon ay kung bago lang daw ba siya sa lugar. Wala ba siyang kamag-anak o akilala na malapit doon? Sabi ni Narsing wala. Sinabi niya ang lugar namin at pagkatapos na maayos naman siyang pinapasok at pinapili ng makakain. Nagtaroon siya ng pagkakataon noon na makausap ang servidora na ito at nakuha na yung paladan. Tawagin na lamang natin siyang Lilia. Hindi ko po kasi pwedeng sabihin ang totoong palala niya kasi buhay pa po ito hanggang ngayon. Kahit na gusto pa ni Narsing noon na humabaw usapan nila ni Lilia, hindi umano siya mapakaligawa ng lahat ng mga nandoy. Bantay ang tipid sa kanya. Si Lilia naman papiyin-pinin din sa mga kasama niya na para bang binibilangan din siya sa mga pwede nang sabihin. Ang importante daw ay Narsing noon na nasabi ni Lilia na wala pa siya asawa. Ang sumunod na kwento ni Narsing ay ang dahilan kung bakit siya nagyaya ng inuman. Gusto daw niya kasi na makilala pa si Lilia. Tasa Sir Seth, noong nakatsyempo daw siya ulit na pumunta sa karinderya na yon. Sarado na umano ito. Ilang araw siyang pumabalik-balik doon pero ayun nga, hindi nagbubukas. Nagpanungga rin siya doon sa mga ibang nagtitinda pero pahabang pikom ang mga bibig na mga ito. Hindi makatingin kay Narsing habang sinasabi nila na babalik na lang daw siya sa susunod na linggo o gusto niya pang kumain doon. Minsan umano Canada, lingguhan ko magsara ang karinderya nila Lilia. At lahat sila, ang laging unang bungad dito sa kaibigan ni Tito, kung taga saan siya. Dahil nakakasigurado daw sila na hindi taga roon si Narsing. Kasi nga, kumakain ito sa karinderya ng servidora. Dito na nagkatakutan. Sabi nila Tito, hala, baka nga aswang si Lilia. Sana inalam ni Narsing yon. Nahihiya naman daw si Narsing na magtanong doon sa mga kasamahan kasi baka sabihin nila chismoso ito. Tsaka nakakain naman ng maayos si Narsing doon. Bakit hindi naman siya na masarap pa yung luto. Baka lang din kasi sinisiraan lang kasi nga magkakatabi ang mga karinderya. Kumbaga magkakakompetensya. Dahil sa suportado naman nila Tito itong si Narsing at mukhang na love at first sight talaga itong kaibigan nila. Napagkasunduan nila ng samahan ito sa trip niya. Pero hindi din sila nagtagumpay. Sarado pa rin talaga ang kainan. Hanggang sa may naisip sila Sir Seth. Meron silang inutong bata doon at binigyan nila ng pera. Tinanungan kung saan nakatira ang mga bantay ng karinderyang saradong yon.
Wala naman itong pagdadalawang isip na sinabi ang sityo na nasa likuran ng sentro o ng city hall o munisipyo. Tapos, sinabi umano ng batang ito sa kanila na kung balak nilang pumunta doon, magdala umano sila ng asin. Pero imbis na dumiretso doon si Narsing, nagyaya munang umuwi. Sa susunod na hapon na umano nila pupuntahan pagkatapos ng mga trabaho nila para makapaghanda pa sila ng harana sa dalagang ito. Sabi nga ni Tito, aba, porsigidong porsigido. Sumunod na hapon, inisa-isa silang puntahan ni Narsing. Nakaporma yun, Sir Seth. Sabi nito, hintayin na lamang daw siya sa labas ng bahay. Ipinaiwan ito kay Tito Makoy ang gitara. At kapag daw tinanong sila ng mga magulang ni Narsing kung saan pupunta, sabihin na mag-iinuman lang. Lingid sa kaalaman nila Tito noon, sir. Nagpaalam pala itong si Narsing sa mga magulang niya na pupunta nga sa sityo na ito. Pero hindi siya pinayagan dahil usap-usapan lang maraming aswang ang nakatira doon. Sinekreto ito ni Narsing kina Tito. At ang sikretong ito, ang talagang muntik ng magpahamak sa kanilang apat. Alas 5 ng hapon nang magkita-kita sila. Sila Tito maliban kay Narsing, may daladalang karit at sanggot noon. Ito namang si Panoy na sigurista. May sukbit ito na detaling bag, yung gawa sa sako. Sa loob noon ilang kilong asin na nakaladay sa plastic. Hindi kasi maalis-alis sa isip niya yung sinasabi ng mga taga-roon. Pero hindi niya rin naman maiwan-iwan ng mga kaibigan niya kaya nagdesisyon na lamang siyang sumama din. Nang makumpleto, naglakad na sila Tito na umabot din ng 30 minutos papunta doon. Doon pa lang sa likod ng munisipyo na yon, yung daan papasok sa sentro, nakasara. Sabi ng mga napagtanungan nila, nakasarado daw talaga ito pag sumasapit ang gabi kasi wala naman nang naglalabas-masok doon sa lugar. O diba, doon pa lang medyo warning na yan sa kanila Kaso matigas ang ulo. Tiyumempo ang mga ito at nang wala nang masyadong taong dumadaan sa bukana ng papasok sa sityo na ito, binuksan nila yon. Yung unang nadaanan nila ay ilang metrong maliit na daanan lang. Tapos ang gilid nito ay puro putikan. Puro sakahan na walang tanim gawa ng, yun nga, panahon ng pag-aararo noon. Tapos yung sumunod nun ay puro damuhang daan na ang pinakalakaran ay papunta na sa sityo. Bali parang hinawan yung gitna nito para maging daanan talaga ng tao. At sa gilid ay mga matataas na talahib at mga puno na. Medyo basa-basa ang lupa nun kasi sa manakanak ang pagulan. Padilim na rin nun. Unti-unti nang humuhuni ang kuliglig. Ang unang napansin nila Tito bukod sa malamok, napakaraming mga bangaw o malalaking langaw sa sulok-sulok ng mga matataas na talahib at sa dinadaanan nilang nakahawan. Tanong ng tanong si Panoy noon kung bakit pa kailangang hapon sila pumunta na pwede namang umaga yung harana. Pwede kinontra naman siya ni Narsing na tradisyon yun Tsaka nakakasigurado sila na kapag dating nila sa bahay nila Lilia ng ganong oras, nandun ito. Wala naman sigurong masamang mangharana kung wala namang nobyo ang babae, di ba? Maya-maya pa, nakarating na sila sa parting may bakod. At pagkapasok ay wala na dun yung talahiban at mga hilera na ng konting mga kabahayan na hiwa-hiwalay. Literal na sityo. Parang ang laki ng agwat ng mga kabahayan noon. Tao po! Tao po! Bungad agad ni Narsing sa pinakaunang bahay sa bukana ng sityo. Mag-aalas 6 pa lang noon. Ang ipinagtataka nila bakit sarado na yung ibang mga kabayan. Walang mga ilaw tapos takip na takip pati bintana. Napapansin din nila ang mga unang kabayan walang mga silong noon. Hanggang sa nakarating sila sa kalagitnaan, meron silang naririnig na nagpupukpok sa isa sa mga bahay. Doon sa bahay na yon, tumawag ulit si Narsing. At ang bumuwad sa kanila ay ang isang lalaki na galing sa bandang likuran ng bahay na pinuntahan nila.
May hawak-hawak ito na masa, Sir Seth. Tapos may takip na telang katsa ang damit. Para siyang kusinero kung tingnan noon. Dito na nagsimulang sikuhin ni Panoy si Tito Makoy. Bago pa lumapit sa kanila yung lalaking yon, meron pa silang narinig na nagsalita ng patanong mula sa likuran. Ang sagot lamang ng lalaki dito, mga bisita o dayo. Saka lumapit kala Tito para tanungin kung ano ang kailangan. Naituro naman ng lalaki ang bahay nila Lilia noon. Pero nagtanong pa ito kila Tito na buti. Nakalusot sila doon sa likod ng munisipyo. Saka silang ginitian at sinabihan na mag-inat. Kahit na ilang hakbang lang rin naman bahay na ni Lilia. Mula dun sa bahay ng tinanungan nila, Sir, dito na may mga silong o mga kabahayan. Tapos para umanong pare-parehas ang disenyo at may mga kawayang lamesa sa bandang likuran ng mga kabayan na ito. Walang kuryente pero may mga lampara ang bawat loob ng bahay. Para bang gising ang lahat na nandun. Hindi katulad ng mga naunang bahay na parang walang nakatira o tulog ang lahat. Si Tito Makoy, sinimulan na kaagad ang tipa ng gitara noon. At tuloy-tuloy na siyang tumugtog habang si Narsing naman kumakanta with feelings. Yung mga makalumang kundiman. Hindi kalaunan, merong dumungaw sa may pintuan ng bahay. Isang babae na tansya nila ay nanay ni Lilia. Bagay na hindi naman din sila nagkamali. Pagkatapos noon, sinundan ito ng malaking boses ng isang lalaki na tatay nito, tatay ng dalaga. Hindi umano ito nagtanong kung sino sila at anong pakay nila. Ang sinabi lamang umano nito, papasukin na yang mga yan para makakain na tayo. Kung ako siguro yan, Sir Seth, uuwi na lang talaga ako. Pero yun nga, pumasok sila dito sa bahay. Malinis naman umano. Maayos. Hindi mo mapaghahalataan na merong kakaiba. Dito na rin niya namukhaan ng lalaki na pinanggalinan ng boses kanina. Nagpakilala nga itong tatay ni Lilia at nakita nun niya nga itong si Narsing na kumain sa karinderya. Tinanong ni Narsing kung saan si Lilia. Ang sagot lamang nito, umalis. Babalik din umano maya-maya. Saan pupunta yun, di ba? Unang-una, sarado na yung sa labasan ng sitio. Pero hindi na nila ito tinanong. Sabi naman ng tatay, intayin na lamang at habang wala pa, kumain daw muna sila. Nagkasikuhan na sila tito dito kung tama pa ba. Bakit parang hindi ata strikto ang tatay ni Lilia? Parang ganun ba kabait ang mga tao dun sa sitio na yon? Maya-maya pa, pumasok ang nanay ni Lilia galing sa likuran. May dala itong karne na nakalagay sa may palanggana. Marami daw tanong ang napakilalang tatay ni Lilia habang sila ay nakaupo sa may lamesa noon. Hanggang sa itong si Buyo nagpaalam. Makikihugas lang daw sa may lababo. Kita naman ang lababuhan doon sa lamesa. Sa tabi lamang ito ng pinto papunta sa likuran ng bahay. Tapos ang bintana umano ng lababo na ito nakaharap sa may mismong likod. Habang nasa lababo, naagaw ng atensyon ni Buyo ang likuran. Gawa ng merong lampara doon na nakapatong sa lamesa na nasa labas. Sinili pa ng konti ni Buyo ang lamesang yon. At sigurado siya sa nakita niya na mga tumpok-tumpok na karne ang mga nakatambak doon. At kahit papano, nauulinagan din ni Buyo na merong mga langaw na padapo-dapo doon, Sir Seth. Tapos, para bang kanina pa rin siya tinitingnan ng tatay ni Lilia. Kasi tinawag siya nito at inunahan siya na kung ang tinitingnan niya daw ay ang karne sa labas. Iyon ang mga gagamitin sa karinderya. Hinahanda lang pero mga bagong katay umano yon at mga sariwa pa. Medyo weirdo na rin ang parte na yon kasi sina lolo minsan kumakatay din ng baboy yon. At madaling araw sila kumakatay para sigurado talaga yung pagkasariwa. So bakit sila hapon o magagabi na kumatay, diba?
Tapos, iluluto nila kung magbubukas man sila ng karinderya kinaumagahan. Tapos ito pa, Sir Seth. Minuto lang ang binilang. Pero yung karne na dala-dala ng nanay ni Delia, malapit na daw maluto. Napakabilis naman nun. Habang hinihintay na lamang nila itong mahango, napatanong noon si Narsing kung bakit ilang araw na silang sarado sa karihan. Ang sagot ng tatay, mahirap daw kasing makahuli at kumatay ng mga inihahanda doon. Para daw talagang sinasadyang sabihin sa kanila yon, Sir Seth. Hindi nila alam kung nananakot lang ba o talagang may dapat silang katakutan. Hanggang sa walang ano-ano, may bigla na lamang kumalampag sa may bubungan ng lamesang nasa likod ng bahay nila. Sinabayan ito ng matinis na pag-ere. Dito na tumayo ang tatay ni Lilia at ang sabi sa kanila, huwag muna silang lalabas at sasalubungin niya lang yung anak niya. Pagkalabas, dito na sila nagturuan noon. Ibang-iba na umano yung pakiramdam nila. Pero gusto pa rin nilang makasigurado. Si Narsing, gusto pa rin paniwalain ang sarili na baka sinusubukan lang siya ng mga magulang nito. Dito na humablot si Panoy ng dakot ng asin sa bag na nadala. May gusto siyang patunayan kay Narsing nun, Sir Seth. At ito na nga. Yung karne na ilang minuto lang niluto nun, bit-bit na ng nanay ni Lilia. Nakalagay sa isang mangkok. Ubod umano ng bango at nakakatakamang amoy. Sa pagpatong ng nanay ni Lilia nang dapat ay ulam nila, dito na sinaboy ni Panoy ang asin sa mangkok na yon. Kasama na ang pagsaboy sa braso ng nanay ni Lilia. Sa maniwala man kayo o sa hindi, Sir Seth, biglang nailayo ng nanay ni Lilia ang mga braso niya. Pagkadikit ng asin ay iniwas niya kaagad ito na para bang tinatago niya na makita nila Tito ang kung anumang pagbabago ang meron sa braso na yon. At sa nanlilisik niyang mga mata, gigil itong nagsalita na, mga salbahe kayo. Kayo ang uulamin namin ngayong gabi. Tandang-tanda ni Tito noon nang unang tinulak niya ay si Narsing dahil siya ang pinakamalapit sa may pintuan. Sabay-sabay silang tumakbo palabas. At pagkahakbang nila sa labas ng pintuan na yon, andon nakatayo si Lilia, kasama ng kanyang ama. Ibang-iba umano ang mukha ng dalaga noon. Magulo ang buhok. Naglalakihan ng mga ipin na parang baka. Nakausli ang ilong na parang baboy ramo. Parehas sila ng tatay niyang nagbabaga ang mga mata. Napahinto pa sila noon pero nang sabihin ng tatay niya na, mamahalin mo pa rin ba ang anak ko? Kung tayo ang inihahanda namin sa karinderya. Dito na ulit sila kumaripas ng takbo. Habang si Narsing ay sigaw ng hindi po, hindi na po. Para umanong nasa horror house sila Tito noon. Habang binabagtas ang daan gawa ng may mga nadadaanan silang kabahayan. Lalo na ang mga kabahayan na merong silong na may mga nakatayong mga taong nakatitig sa kanila at nagbabaga ang mga mata. Kahit tumatakbo sila Tito ay nagtanya-kanya silang hawak ng karit o sangkot nila. Si Panoy, panay buhos ng asin sa gilid-gilid. Nasigawan pa nga ito na tipirin dahil hanggat hindi sila nakakauwi, hindi sila ligtas kaya wag na wag itong uubusin. Medyo nakahinga sila ng maluwag nang makarating sa mga kabayan na walang masyadong silong noon. Dahil sa palagay nila, mga normal ang mga nandun. Nagpahinga sila saglit, Sir Seth. Luminga-linga na sana may lumabas at tumulong sa kanila. Pero wala. Tinuloy na nila yung paglalakad at nang makarating na sila doon sa may purong talahiban. Eto na naman. Biglang lumakas ang hangin sa mga talahib kahit na walang patak ng ulan. At sa bandang una nila, kitang-kita mo talaga na walang kahangin-hangin sa ibang parte. Talagang dun lang mismo sa kung saan sila banda noon. Tumakbo silang payuko. Si Tito Makoy noon,
Wasiwas ng karik niya sa bandang itaas. Makasigurado lang na hindi siya malapitan. Nang nakalagpas na sila banda sa Talahiban, hindi na nila tinuloy ang dumaan pa doon sa munisipyo. Lumiko sila sa gilid ng sakahan na wala pang tanim noon kundi puro putik na inararo lang. Ang sabi lang nila, wag na wag daw maghihiwalay kahit na anong mangyari. Sa pagkakataon na ito, naalala na ni Tito na naiwan pala nila yung gitara, Sir Sep, pero alam nga namang balikan pa nila yun, di ba? Daig pa nila ang mga magnanakaw nang makarating sa kalsada. Takot na takot si Narsing nun dahil yung gitara niya baka mamaya gamitin para masundan sila. Dali-dali na silang umuwi nun. Ang usapan walang magsusumbong. Sa pinakamalapit sila na tindahan dumaan tapos ay saglit na tumagay para lang maamoy ng mga magulang nila na nakainom sila. Mga bandang 8:00 pasado, umuwi na sila at kanya-kanyang diretso sa iisang balon na pinag-iigiban nilang magkakapitbahay. Naabutan pa nga daw sila ng tatay ni Buyo at tinanong kung bakit putikan sila noon. Hindi na sila nakasagot ng maayos at kung ano-ano na lamang ang sinabi nila. Hanggang sa pumanaw si Lolo Sir Seth, pati na yung mga kaibigan ni Tito. Hindi nila ito naikwento kanino man. Sa amin na lamang ng mga pamangkin niya. Dagdag pa ni Tito, hindi na rin daw nagbukas ang karinderya na yon. Hindi din kalaunan at yung sentro ay nalipat na rin. Dahil sa nalipat din ang palengke sa katapat ng isang parke kung saan itinayo din ang munisipyong ito. Hanggang ngayon, andun pa rin ang sinasabing sitio. Pero yung munisipyo nun yung mga sirang pader na lang ang natira. May mga nakakakita pa rin kay Lilia na madalas ay nagsisimba at nagsisindi ng kandila sa may labas ng simbahan. Si Narsing tumanda at namatay na binata. Na trauma ata. Hindi naman naging big deal sa mga magulang kasi puros naman sila lalaki at yung iba ay nagkaroon ng mga anak. Si Tito natanobya pero ganun din. Hindi na rin nakapag-asawa pa. Kapag naaalala ko yung kwento na ito, talagang masasabi ko na maswerte pa rin tayong nabubuhay ngayon. Kasi sa dami ng teknolohiya na meron ngayon, takot nang lumantad ang mga ganitong nilalang. Sila na ang nagtatago, imbis na pinagtataguan. Nais ko lang din sanang ibahagi sa inyo ang aming karanasan ng aking mga magulang nung kabataan ko pa. Sa pagkakatanda ko ay dekada 90 yon. Nasa 16 anyos pa lamang ako. Isang araw, habang papauwi ako galing sa paaralan, naabutan kong naghuhurimintado sa labas ng bakuran namin ang kalapit-bari naming si Alin Puring na bantog na mambabarang sa kanilang lugar. Nakita kong galit na galit ito at nagpapadyak pa sa lupa habang pinipilit buksan ang aming tarangkahan na yari sa kawayan. Corazon, halika rito at mag-usap tayo. Dawas ka yan sa bahay mo. Tawag na matandang si Alin Puring sa aking ina. Nung sumilip naman ang nakakatandang kapatid ko, agaran itong nagtanong sa matanda kung ano ang kailangan nito kananay. Nariyan ba yung ina mo? Palabasin mo nga't may pag-uusapan naman kami. Pagalit na tanong ng matanda noon. Muling tinanong ng kapatid ko kung ano ang kailangan nito. Pero ang sabi lamang ng matanda ay wag na umanong maraming talong ang kapatid ko. Ilabas umano ang aking ina na barangan. Nang sa ganun ay magtutuos lang dalawa. Dahil sa pagwawala ng matanda ay hindi ako halos makapasok sa loob ng bakura namin. Hindi ko din magawang lumapit dahil panay ang wasiwas nito ng kanyang kamay. Nakita ko pang nagtitinginan ng mga kapitbahay namin dahil sa ginagawang pag-iiskandalo ng matandang yon. Halos gibain nga nito ang bakod namin dahil sa panggigigil niya. Ilang sandali pa, nangyari na ang sinasabi ko. Sa ginawa niyang yon ay natiso dito sa lupa at kamuntikan masubsob noon. Narinig ko pang impik na nagtawanan ng mga kapitbahay naming nakikiosyoso at pilit na pinipigilan ang kanika nila makasarili. Maging ako man ay kamuntikan na din matawa kung hindi lang ito tumingin na masama sa akin noon.
Magpagalan pa man, mabilis na bumangon si Aling Puring at nagmamadaling naglakad patungo sa bahay. Hindi pa rin humuhupa ang galit nito. Makikita yan sa pamamaraan ng kanyang paghinga na para bang isang kalabaw na susuwagin ka. Ilang sandali lang din naman ay nakita ko nang sumilip sa aming bintana ang nanay nun. Nang makita nitong sira ng bakuran namin at nakapasok na si Aling Puring. Nandilat ito. Hoy tanda, ano bang problema mo at pati ang bakod ko ay pinagdideskartehan mo ha? Ang lakas ng loob mo manira dito sa teritoryo ko. Siguro wala ka na namang nabiktima kagabi kaya nagkakaganyan kang aswang ka. Bulyaw ng aking ina pagkasilip nita sa bintana. Matalim na tinitigan ng matanda ang aking ina. Kung kaya't mas lalong nag-init ang ulo ni nanay. Labastusan siya sa inaasal nito. Isa pa, nanira pa talaga na para lang makapasok sa loob ng bakuran namin. Dawas diha! Ang lakas ng loob mong akusahan ako ng kung ano-ano gayong ikaw tong may ginagawang kademonyon sa baryo nyo. Mas galit na wika ng matanda. Pinulot pa ang suot-suot niyang isang sandalya sa kamabilis na ibinato kay nanay. Mabuti na lamang din. Mabilis na nakailag si nanay nun. Dahil asintado talaga kung gumato si Aring Puring. Umasok sa bahay namin ng sandalyas niya. Dahil sa ginawang yun ng matanda. Mas lalong nang galaiti si nanay. Maghintay ka riyan at makikita mo yung hinahanap mo. Sabi ni nanay noon. Dali-dali naman akong tumakbo papasok sa loob ng bahay. Pero nang akmang lalampasan ko na si Aling Puring. Bigla nitong hinawakan ng kaliwang braso ko't hinila ako papalapit sa kanya. Kasunod doon ay narinig ko itong nagsalita pero hindi ko maintindihan dahil pabulong lang ito. Mabilis din naman niya akong binitawan kung kaya sa tensyong naramdaman ko ay dali-daling tumakbo papasok sa loob nun. Pagkapasok ko, sakto namang paglabas ng nanay ko galing sa kusina namin. Napakunot noon na lamang ako na makita kong may bitbit na itong garote. Nagmamadali din ang aking ina sa paglalakad habang sapu-sapu ang kanyang tiyan. Nay, anong gagawin mo? Talong ng nakakatanda kong kapatid. Magunas dili ka na Tiguwang na yan. Dagdag pa nito. Nang ibig sabihin ay matanda na ang kakaharapin ng aming ina. Tumigil kayo. Huwag kayong lalabas ng bahay. Sumasobra na yung matanda niyan. Wala na nga kaming nagawa ng inambahan kami ni inay ng palo nun. Habang hawak-hawak ang garote niya. Napaatras na lamang kami ng nakakatanda kong kapatid na si Isay. Dali-dali nang lumabas ng bahay ang aking ina na parabang handang-handa nang sumugod sa gera. Dagli din naman kaming sumunod ni Ate Isay. Hinabol ang aming ina para pigilan ito sa kung ano man ang binabalak niya. Hindi pa rin matigil sa kakasigaw sa labas ng aming bahay ang matandang si Aring Puring. Nang magkaharap silang dalawa ay saglit pang natahimik ang buong paligid at tila ba nagtatagisan ng tingin sila Aling Puring at Inay Corazon. Anong pinag-iinaso mo ditong matanda ka? Galit na tanong ng akin na habang dinuduro-duro ang matandang si Aring Puring noon. Ikaw ang pinag-iinaso kong babae ka. Napakasinungaling mo. Anong pinagkakalat mo dito sa baryo ninyong ako ang nang aaswang sa'yo? May pruweba ka ba? Tanong ng matanda noon. Hoy, at sino namang nagsabi sa inyo akong nagkakalat ng pagkaaswang mo dito? Saglit na natahimik ang mata ng babae na tila ba napahiya. Muling nagtanong ang nanay ko kung sino. Pero hindi na nakasagot si Aling Puring. Natameme na ito. Pero imbis na umingi ng paumanhin ng matanda ay mas lalo pa itong nagalit at matalim na nakatitig sa aking ina. Hanggang sa napadako ang tingin nito sa tiyan ni nanay. Na mga panahon na yon, nagdadalang tawang aking ina. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa 4 na buwan na yon. Habang nagyayaw-yaw si inay ay laking gulat niya nang bigla na lamang himasin ng matanda ang tiyan niya. Sa bilis ng pangyayari, hindi kaagad nakakilos si nanay at saglit itong natigilan.
Nang maramdaman niyang biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan, agaran din naman siyang nabalik sa wisyot. Mabilis na hinampas ang kamay ng matandang babae. Akmang hahampasin niya na ito ng daladala niyang garote. Pero mabilis nang tumakbo palabas ng bakuran namin si Aling Puring. Ahabulin pa sana ito ng aking ina para paluin dahil sa ginawa nitong paghawak nang walang pahintulot nun. Pero sa bilis ng pagtakbo ni Aling Puring, napakabilis nitong makalayo. Pinigilan namin ng nakakatanda kong kapatid ang aming ina. Dahil buntis nga ito't baka mapano ang sanggol sa kanyang sinapupunan kapag hinabol niya pang matandang yon. Bago pa man tuluyang nakalayo si Aling Puring ay nakita kong sumuyap pa ito sa aking ina't bahagya pang misi bago tuluyang naglakad papalayo. Tapos na ang palabas. Magsipasok na kayo sa mga bahay niyo mga tsismosa. Bulyaw ni nanay nun sa mga kapitbahay namin. Nakita mo mabilis din namang nagkanya-kanyang nagsipasukan ng mga ito sa bahay nila. Matapos yun, padabog nang naglakad papasok sa loob ng bahay namin si nanay. Dahil sa ginawang paghimas ng matanda sa tiyan niya, nakaramdam siya ng kilabot ng sandaling makapasok na ito sa loob. Tila ba biglang nawala ang lahat ng tapang ni inay at napapailing na lamang habang papaupo sa mahaba naming upuan na gawa sa kawayan. Tak nitong matandang to ah. Kala niya siguro uurungan ko siya. Sambit ni nanay, saka humingi ng tubig noon. Nay, bakit to biglang sumugod dito yung matandang yon? Ayon naman sa aking ina ay hindi niya umano alam. Asar na asar siya sa matandang yon. Kung pagbintangan siya ng tsismosa, samantalang wala naman siya umanong pakialam doon. Pinatunayan lamang umano nito ang sarili niya talagang aswang to dahil sa ginawa niyang pagwawala dito. Nang makainom na ng tubig sinay, bahagya na itong naimasmasan. Pumasok na rin sa loob ng silid namin ang nakakatanda kong kapatid para magpalit ng damit na pambahay. Habang nagpapalit ako, hindi ko maiwasang maisip kung ano ang ibig sabihin ni Aling Puring sa mga sinabi niyang mambabarang ang aking ina at gumagawa ito ng kademonyuhan sa aming baryo. Hindi na nga yun naalis pa sa isipan ko hanggang sa matapos ako makapagpalit ng damit. Nay, totoo po ba yung mga sinabi ni Aling Puring? Parangam ka daw po. Takang tanong ko nang madatnan ko ang aking inang nakaupo pa rin sa sala namin. Nang tatabihan ko na sana ito, mabilis na umarko ang kanyang kilay. Saka padabog na pumasok sa loob ng kwarto nila at agaran nang nagpalit ng damit. Dahil sa hindi naman lingid sa amin na bantog na aswang sa kalapit baryo ang matandang yon. Pero ang hindi ko lubos maisip ay kung bakit ganoon na lamang kumagalit na matanda sa aking ina. Sa isip-isip ka pa, ano kaya ang nagawang mali ng aking nanay sa matandang yon? At bakit niya tinawag na barangan si inay? Pagkalabas ni nanay sa silid nila ay sinabi niya sa amin ng nakakatanda kong kapatid na huwag nang ipaalam pa sa aming ama kung ano ang nangyari. Anya pa'y baka ikagalit pa yun ni tatay at ito naman ang sumugod sa matandang babae. Ang importante noon ay hindi na umano lumaki pa ang gulo at hayaan na lamang kung ano ang mga sinabi na matanda. Wala naman kaming ibang nagawa kundi sundin ang sinabi nito. Kami pa nga mismo ni Ate Isa ang nag-ayos sa bakod naming nasira ng matandang yon. May dagdag ko nga pala, Sorsa. Noong mga panahong ito, isang albularyo ang aking ama. Pero may trabaho pa rin ito sa labas ng bahay. Kaya naman wala parati sa amin. Minana niya pa ang kaalaman niyang yon sa kanyang yumawong abuelo. Pero hindi basta-bastang nanggagamot ng ibang tao ang aking ama. Lalo na kung hindi niya kilala ang mga ito. Iniiwasan kasi ni Itay na magamit ang panggagamot niya sa kasamaan. Kaya naman tanging mga kakilala at malalapit lamang sa aming pamilya ang ginagamot niya. Hindi kasi niya maipagkakailang marami ang mga nagpapagamot sa tulad nilang mga albularyo ang nagsisinungaling. O ang siyang mga naunang gumawa ng kasamaan sa iba at kapag binalikan ito ay sa kanila tatakbo at magpapagamot. Kinatatakutan din ng aking ama noon ang tinatawag nilang sumbalik.
lalo't papalaki ng pamilya namin. Ayon kasi sa aking ama, may kaibigan siyang albularyo noon na tinamaan ng sumbalik. At yan ang naging dahilan kung bakit nasawi ang isang anak nito. Kaya naman limitado ng panggagamot ni Itay. At kung maaari ay nililitis niya muna ang kung sino mang gagamutin niya. Dahil nga albularyo ang aking ama ay hindi ko talaga lubos maisip kung papanong natawag ni Aling Puring na mambabarang si nanay. Samantalang lubos na magkaaway ang albularyo at mambabarang. Kinahapunan, nagulat na lamang kami habang naghahapunan ng bigla na lamang namimilipit sa sakit ng tiyan si nanay noon. Kagad na nilapitan ng aking ama ang aking ina. Agarang inalalayan patungong kwarto't nagtatanong kung ano ang nangyari sa kanya. Aking kananay ay wala naman umano. Baka may nakain na lamang umano siyang hindi maganda noon. Nagsisinungaling si nanay noon dahil ayaw talaga nitong ipaalam sa aking ama ang pagsugod na ginawa ni Aling Puring. Sigurado ka ba't mukhang kakaiba na yung sakit na nararamdaman mo? Tanong ng aking ama noon. Hindi naman makasagot si inay. Dahil sa tindi ng pamimilipit ng sakit ng tiyan, kagad nang nagpausok ng mga halamang gamot ang aking ama at kagad niyang tinawas ang aking ina. Matapos na itong tawasin, lumitaw ang figura umano ng isang matandang babae. Napalatak si tatay dahil sa galit ng malaman niyang binarang ng matanda ang aking ina. Nagkatinginan na lamang kami ng kapatid ko dahil kahit hindi namin sabihin sa aming amay, malalaman at malalaman din naman ito. Punyemas talaga yung matandang Puring na yan. Mapapatay ko talaga siya sa oras na may mangyari masama sa mag-ina ko. Sabi ni tatay. Magsabi nga kayo ng totoo. Napadpad ba dito yung matandang yon? Hindi pa sana kami sasagot dahil sa takot at mahigpit na ibinilid sa amin ni inay. Pero dahil sa nakikita kong nasasaktan at nahihirapan na si nanay noon, hindi ko na nagawang manahimik pa. Sinabi ko lahat ng nasaksihan ko. Mura ng mura si tatay. Inutusan kaming magpausok ng goma sa labas ng bahay. Habang si Itay naman ay nag-uusal ng mga salita at agarang inihip yun sa tiyan ng aking ina. Ilang oras ang lumipas. Hindi pa rin humupa ang pananakit ng tiyan ni nanay. Alalang-alala na ang aking ama. Hanggang sa ilang sandali pa, nakitaan na ng pagdurugo ang aking ina at para bang naihina ito. Dahil sa dami ng inilalabas niyang dugo nun. Abot-abot langit na ang pag-aalala ng aking ama. Kung kaya't kaagad nang isinugod sa ospital si nanay. Pero pagkarating ron, inihabilin sa akin ng aking ama ang aking ina dahil may gagawin lamang umano siya. Saan po kayo pupunta, tay? Tanong ko. May pupunta lang akong tao, anak. Bantay mong maigi yung nanay mo, ha. Babalik din ako kaagad. Anya ng aking ama noon. Pagkatapos ay kaagad na itong lumabas ng ospital. Makalipas ang ilang oras ay humupa ng panakit ng tiyan ng aking ina. Nagungulit na itong umuwi na kami. Dahil lalaki pa umanong bayaran sa ospital at wala kaming pambayad noon. Mariin ko naman itong tinanggihan at sinabing hintayin na lamang muna naming makabalik ang aking ama dahil may pinuntan lamang ito. Pero nagpumilit na si inay at kaya niya na umanong sarili niya. Makalipas ngang ilang sandali, nakauwi na kami. Wala pa sa bahay si tatay. Kaya naman hinandaan ko na muna ng makakain si inay habang ang kapatid ko naman ang umaalalay sa kanya. Habang naghahanda ako na makakain namin dahil gutom na rin ako, ay naramdaman kong biglang nangalay ang isang braso ko. Sobrang ngalayon at unti-unting sumasakit. Dahan-dahan ko naman itong hinilot dahil baka may naipit lamang na ugat sa loob. Pero makaraan lamang ang ilang minuto. Napakunot ang noo ko nang makita kong may butlig na namuuro na parang kinagat ng langgam. Napatitig pa ako sa butlig na yon.
dahil tila ba mabilis itong lumakit. Ang kanilang kagatlang ng langgam ay naging kasing laki na ng 5 piso. Halos hindi ko na rin maigalaw ang braso ko gawa ng napakasakit nun. Hindi ka pa ba tapos dyan, Aya? Talong ng nakakatanda kong kapatid. Kaya naman minadali ko na lamang ang ginawa ko. Hindi ko lang nga pinansin pa ang braso ko at inihanda ko na lang ito dahil baka kagat lamang ito ng kung anong insekto. Habang kumakain na kami, palala na ng palala ang nararamdaman kong sakit. Nangangalay na rin ang braso ko nun. Pakiramdam ko, napakainit ng balat ko at para bang may kung anong gumagalaw sa loob ng butlig na yon. Sa tuwing tinitingnan ko naman kung meron nga bang gumagalaw, ay wala naman akong nakikita. Kinagabihan, nang makauwi na si tatay, nalaman naming kinausap nito ang matandang si Aling Puring. Hinihingi ng pasensya ang aking ina kung ano man ang nagawang mali ni nanay. Hindi naman umano sumagot ang matanda kung kaya't nagtagal pa siya sa bahay nito. At sa huli, napapayag niya rin na tanggalin ang barang na itinanim nito. Nang malaman ko yun, hindi naman na pumasok sa isip ko na baka ang matandang babae ang may gawa ng sakit na nararamdaman ko. Pero hindi ko na nagawa pang tumulong sa pag-aasikaso na makakain namin dahil hindi ko na talaga magalaw ang braso ko noon. Hindi ko naman agad yan ipinaalam sa mga magulang ko dahil batid kong may problema pa silang kinakaharap at ayaw ko munang dumagdag sa isipin nila. Kahit naduda pa rin ako gawa ng iba na yung sakit eh. Kinaumagahan, grabing takot at kilabot ang naramdaman ko. Nang magising akong may kung anong gumagalaw-galaw sa kaliwang braso ko noon. Nang tuluyan kong makita kung ano ang nararamdaman kong kumikibot-kibot sa braso ko. Isang napakalakas na sigaw ang nabitawan ko. Maraming uod. May kulay pulang bulate na naglalabasan sa butlig na nasa braso ko. Sa pagkakataong din yon, malaki na rin ang bukol sa braso ko. Pakiwari ko pa ng mga sandaling yon, ay puno na ito ng nana sa loob at naglalabas na ng nakakasulasok na amoy. Yaksigaw ang nagawa ko dahil sa takot ko. Ikaw ba naman, magising sa ganong sitwasyon? Talaga mauwibintang ka. Ang tagal pa makapasok sa loob ng silid namin ng aking ina at kapatid dahil nasa likuran ng bahay ang mga ito at may ginagawa din. Nang makita ng aking ina ang kalagayan ko, napatakip na lamang ito ng bibig nun. Nasuka pa ngang nakakatanda akong kapatid at nahihintakutang ng tanong kung ano ang nangyari sa akin. Agaran akong pinanong ni nanay kung hinawakan ba ako ng matandang si Puring. Hindi ako kaagad nakasagot dahil sa takot at kilabot na nararamdaman ko. Dali-dali mo nang nilinis ni nanay ang braso kong parang nabubulok na talaga. Iyak pa rin ako ng iyak at hindi ko talaga magawang kumalma. Lalo na't nararamdaman ko ang mga paggapang ng uod sa loob ng bukol ko. Kumalma ka. Hindi natin malilinis ang braso mo kung hindi ka kakalma. Saway ni nanay. Ang nakakatanda ko namang kapatid. Nilinis na rin yung higaan kong may mga nagkalat din na bulate at uod. Sagutin mo yung tanong ko. Nahawakan ka ba ng matandang si Puring nung nagtungo siya rito? Tanong ni nanay. Doon ko lang naalalang hinawakan na ako ni Aling Puring sa braso nung papasok na ako sa aming bahay. Naalala ko rin na may binubulong-bulong ang matanda na hindi ko lubos maintindihan. Hayop talaga yung matanda niyon. Animal. Wika ni nanay noon. Padabog itong nagtungo sa silid nila ng aking ama. Ang nakakatandang kapatid ko na ang umalalay sa akin at nagpakalma. Hapon na ito nang muling lumabas. Pawis na pawis at halatang nangihina ang kanyang katawan. Nang tanungin namin kung ano ang ginawa niya maghapon sa loob, ayon sa kanya, nagpahinga lamang ito at nagpapahupa sa init ng ulo niya.
Sigurado ka ba, korason? Tanong ni tatay, na bigla na lamang sumulpot sa likuran ko. Hindi naman nakasagot si inay. Mabilis na inibang usapan. Sinabi nito sa aking amang sinapit ko. Kinausap ko na yung matandang yun ah. Hindi talaga nadadala sa matinong usapan yung mga kampon ng kadiliman no. Wika ni ama. Naguluhan ako at hindi ko man maintindihan ang mga sinabi nito. Sumunod na lamang ako nang utusan niya akong humiga sa papag at inumpisan na ng aking ama ang paggamot sa braso ko. Inutusan nito ang nakakatanda kong kapatid na ikuha siya ng baon na niyog na iisa lang ang mata at kulay puting balahibo ng native na manok. Ilang sandali lang din naman ay nakuha na ni Ate Isay ang mga sinabi ng aking ama noon. Bago pa na magsimula si tatay, sitabihan ako nitong huwag gagawa ng ingay kahit na lumangyari. Tanging pagtango na lamang ang nagawa ko nang lagyan niya ng busal ang bibig ko noon. Matapos yun, nakita kong nag-umpisa na itong mag-usal ng orasyon habang hawak-hawak ang isang pirasong balahibo ng manok. Iniihip niya rin sa balahibo ang bawat katagang binibitawan. Ilang sandali pa, naramdaman kong unti-unting umiinit ang paligid namin na para bang binadarang ako. Butil-butil na pawis na ang tumatagaktak sa noo ko. Laking pagtataka ko naman kung bakit ko yung nararamdaman samantalang gabi na ng mga sandaling yon. Palingalinga na ako sa paligid para hanapin ng tingin ng aking ina at kapatid. Pero kahit anong pihit ko ng ulo ko, hindi ko magawa na para bang may pumipigil nun. Sa tuwing tatangkain ko namang tingnan ang uluhan ko ay hindi ko din magawang makita kung may tao ba. Hanggang sa nasipat kong itinapat ng aking ama sa bukol ng braso ko ang hawak-hawak niyang baon ng niyog. Kasunod noon ay marahan niyang hinimas-himas ang bukol ko gamit ang balahibo ng manok habang bumubuka-buka pa rin ang bibig niya noon. Nang tuluyang lumapat sa balat ko ang balahibo ng manok. Sa maniwala man kayo o sa hindi, sobrang sakit ng naramdaman ko pagkatapos noon. Naihi talaga ako sa suot kong salawal. Hindi ko na rin napigilang hindi mapasigaw sa kadahilan ng para bang binabalatan gamit ang mapurol na patalim ang braso ko noon. Ramdam na ramdam ko ang bawat paghagod ng hibla at pagdampi ng balahibo ng manok sa balat ko na siyang pagguhit naman ng napakasakit sa balat ko noon. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang nararamdaman ko. Samantalang balahibo naman yan eh. Pakiramdam ko noon, yun ang pinakamasakit na naranasan ko sa tanang buhay ko. Halos magwala na ako at gusto kong makaawa sa tatay ko na pigilan ng ginagawa niya dahil para akong kinakatay ng buhay. Iyak ako ng iyak. Sa muling pagtingin ko sa aking ama, kung ano ang ginagawa niya. Nasipat kong may malalapot na likido ang tumutulo patungo sa baon ng niyog na nagmumula sa bukol ko. May kasama pang mga bulate at uod ang likidong yon. Kaya naman wala na akong ibang nagawa kundi ang magdasal na lamang. At naisip kong baka yun na ang katapusan ng buhay ko. Hinang-hina na rin ako kakasigaw at kakakagat sa busal na ginawa ng aking ama. Namahala na lamang ako kung mabubuhay pa ba ako noon. Laging mabilis naman ang gamutang ginawa sa akin ni tatay. Makalipas lamang ang ilang minuto. Tapos na. Siya pa mismo ang nagtanggal sa busal ko na nasa bibig ko noon. Hindi ko talaga makakalimutan ang tagpong yon. Halos 10 minuto lang kasi yun pero pakiramdam ko buong araw akong pinahirapan. Uhaw na uhaw ako. Lantang-lantang katawan ko, Sir Seth. Matapos akong gamutin ng aking ama at nalagyan niya ng benda ang bukol sa braso ko. Pinakita niya sa akin ang laman ng baon ng niyog. Nang makita ko yon, grabe, halos mapuno ang baon na yon ng
Naglalaputang kulay berdeng nana. May gumagalaw-galaw pa doon na ayaw ko nang malaman kung ano. Doon ko lang din napagtantong hawak-hawak pala ng kapatid ko ang ulo ko. Yung nanay ko naman inasa pa ako. Kaya pala kahit anong pagpupumiglas kong makawala ay hindi ko magawa nun. Kulit mong bata ka. Sinabihan kitang huwag gagawa ng ingay. Nahirapan ka tuloy. Hindi mo naman kasi ako inabusuhan na masakit pala yung gamutang gagawin mo, tay. Natawa na lamang ito sa inasta ko. At sinabing inakala niya na alam ko na ang mangyayari. Sinabi nitong mabuti na lang at naagapan niya ang pagbambarang ni Aling Puring sa akin kaya naman mabilis nang gagaling at tuhupa ang bukol sa braso ko. Doon ko napagtantong, hindi normal na butlig ang nakita ko sa braso. At tama ang iniisip kong ang matanda rin ang may gawa sa akin noon. Matapos ang gamutan namin na yon, nakita kong kakaiba na ako makapukol ng tingin si nanay. Para bang nagninit-nit na ito sa galit at halatang pinipigilan niya lang ang sarili noon. Kumalma na kayo, ako nang bahala dito. Kakausapin ko ulit si Manang Puring, sabi ng aking ama. Saka ko tuluyang pinagpahinga na nasa silid tulugan namin ng kapatid kong si Isay. Inakala kong pagkatapos ng pangyayaring yon, magiging maayos na ang lahat. Pero isang hapon, galing kami sa pamilihan ng nakakatanda kong kapatid. Pagkarating namin sa bahay, napakadilim ng paligid. Nakasarado ang lahat ng bintan at pintuan. Pagkapasok namin noon, naabutan naming para bang may ginagawang kakaibang nanay ko. Napapalibutan ito ng kandida at may mga insektong inuusalan at tinalian niya ng kulay itim na sinulit. Saglit ko pang hinahanap sa buong bahay ang aking ama pero wala ito doon. Kaya naisip kong baka sa trabaho. Dali-dali akong nagtungo ulit sa kinaroroonan ng kapatid ko na nakasilip pa rin sa ginagawa ng aming ina. Kinalabit ako ng nakakatanda kong kapatid na inaitusang pumasok na sa loob ng silid. Sumunod naman ako at doon ay naghanap ng maliit na siwal at ipinagpatuloy na panoorin ang ginagawa ni nanay. Ilang sandali lang, nakasunod na ang nakakatanda kong kapatid. Agarang nahiya sa papaglamin na para bang wala lang nangyari. Hinayaan na ba niya aming ina sa ginagawa nitong kakaibang pagre-ritual. Lakasingip lamang ako sa siwang. Patuloy pa rin ang ginagawa ni nanay. Nakita ko pambay hinawakan itong kanbilang itim na binubuluan. Pagkatapos ay inikot na yun ng 3 beses. Tapos sininbihan. Kasunod man, pinatakan niya na luha ng kandila ang mga insektong kanina lamang ay hawak-hawak niya. Nakaramdam ako ng kakaibang kilabot sa loob ng bahay. Nang simbihan ng aking ina ang kulay iping na kandila. At para bang bigla na lang sumikip ang bahay namin na iyon. Kahit na wala namang ibang tao kung hindi kami daw. Hindi ko alam kung bakit ganun na lamang ang nararamdaman ko. Parang sumikip ang dibdib ko habang pinapanood si nanay. Maalipas ang ilang sandali. Napatapik na lamang ako sa dibdib ko dahil sumisikip ito na hirap na hirap akong huminga. Na para ba may sumasakal sa akin noon. Hindi ko din alam kung bakit hindi ko maalis-alis ang paningin ko sa ginagawa ni nanay. Bawat kilos niya ay nakapako na talaga sa kanya ang mga mata ko. Hanggang sa isang tapik sa balitat ko ang siyang nagpaluwag ng paghinaho. Lang tingnan ko yon. Nakakatandang kapatid ko pala. Itigil mo na yung panonood mo. Bulong sa akin ni ate. At pinaay na ako patungo sa papag namin. Makaral lamang ang ilang minuto ay nakarinig na ako ng mga yabag na naglalakad patungo sa silid namin ng kapatid ko. Maya-maya lang, pumasok si nanay.
Pasensya ka na anak kung hindi kita nabigyan ng proteksyon kaagad ah. Hindi ko alam na darating tayo sa puntong ito ah. Ano pong ginawa mo na eh? Totoo po bang mababarang ka? Nagdapininan pa si ate at si nanay ngayon bago ito tuluyang sumagot. Totoo umano. Pero hindi katulad ng iba. Pinatawag na puting mambabarang ang aking ina. Siguro inarinig niyo na ito, Sir Seth. Mga puting mambabarang mga hindi nananakit na mga inosente. Hindi katulad ni Aling Puring na nambibiktima ng mabubuting tao at walang ginagawang kasalanan sa kanya. Sinabihan ako ni nanay na wag nang maraming tanong at tanuan ko na naman kung ano siyang maghanda ng makakain nang sa banon ay naibalik ni inay ang lakas niyang nawana daw sa pag-orasyon. Wala na ba akong ibang nagawa kundi ang sumunod na lamang sa kapatid ko nang magtungo ito sa kusina. Habang nagluluto kami ng hapunan, tumulaw na ang amin inanon. Kabilin-bilimin ni nanay. Lasanay hindi na malaman pa ni tatay kung ano man ang nakita ko sa kanya. Wala akong problema, nay. Tugon ni ate. Opo, nay. Pero bakit po hindi pwedeng malaman ni tatay? Tanong ko. Ayon naman kinanay. Matador niya nang hindi ginagamit ang kakayahan niya na yon. Ayaw bilang tatay yan. Pero bapid niyang mas gusto ni tatay na mamuhay kami ng payapa at tahimik. Ang ganun na bakit mo ginawa? Kung alam mo ikakadalik ni itay. Sa pagkakataon yun ay hinarap na ako mismo ni nanay at pinitigan sa mga mata. Hindi umano sa lahat ng oras. Hahayaan namin ng ibang tao na gawan kami ng hindi maganda. Kailangan umanong gawin ni nanay yun para protekta ng pamilya. Naway maunawaan ko man ang mga sinasabi niya. Matapos tayong mag-usap ay sakto naman ang pagdating ng aking amagaring trabaho. Tahimik lang kami kumakain. Nagpapakiramdaman. Si tatay, panay ang tingin sa aking inanon. Magsasalita na sana sipay nang bigla na lamang may isang malakas na kalabog ang aming narinig mula sa bubuan. Nagulat pa kami nun. Then matapos ang kalabog na yon. Nakarinig pa kami ng mga pag-angilan ng isang mabangis na hayop. Napatayo naman si tatay. Tumungo sa silid-tulugan nila ng aking ina. Pagtalabas nito ay hawak-hawak yan ang buntot ng pading mapadali nun yan pinatagos sa ilalim ng damitan. Nagulat ako at napatingin sa aking ama't ina. Tapos ay nakananghap na rin ako ng napakabawang amoy na nagmumula sa hangin noon. Huminto ako sa pagkain. Habang si nanay naman ay naluluwa na habang patuloy pa rin sa pagkain noon. Walang hiyaw aswang yun. Buhay pa pala. Magtutuos tayong animal ka. Sambit ni tatay. Naagaran siyang lumabas ng bahay. Lumapit ako sa may bintana at sumilip kung ano ang nangyari. Nang nakita ko kung ano ang nag-aadalap sa labas. Ulat na gulat ako. Pinaghahampas ng buntap ng pagi ng aking ama ang isang datok na aking nilalawa. Pinanggigigilan niya ito. Kitang-kita ko ang nagbabagang mga mata ng pusang niya. Namumulat na kamulagat maging ang matutulis nitong maraniping naninirid sa bunana at ang walang kumpray na pagtulo ng laway na palagal nakakakilabot. Lalo na lang makipa kong sinunggaban ng nilalang ang aking ama habang umaanir. Sobrang nakakarimarim ang kadalapang nasasaksihan ko. Kaya naman hindi ko napigilan magtaasa ng mga balahibo ko sa bato. Punyemas ka, aswang ka. Hindi ako papayad pang may kukunin tang mahal ko sa buhay ah. Paapatayin na kita. Malakas na pag-angilan naman ang aking narinig mula sa nilalaw sa mga sinabi ni tatay. At ang wanang gumplay na pagpupumilit itong maagante sa ginagawang paghambales ng aking ama. Kahit na nakitaan kong pila ba nanihina mas tatay,
Hindi ito tumitigil. Maya-maya pa, unti-unti na namhina ang niralaw. In people, hindi ito makatayo. Pilit pa rin ng paghambaros ni Patay sa nilalaw. Hanggang sa ilang sandali pa, bigla na lamang nablaho yon. Lang hagilapin ko yon ay nakita kong naroroon na ito sa hindi kalayuan. Kumakaripos na ng takbo palayo. Hinabol yan ng aking ama, pero makalipas lamang ang ilang minuto. Kagad na yung bumalik sa bahay. Sinabi ni Patay sa amin na napuruhan niyo mala ito. At kung saan man pumunta yan, malamang sa manamal, mapapaisip na yan ko maghihiganti pa o tunuyan ng malamatay. Doon may napag-alaman kong naunan pala ang aking ina. Dahil sa ginawang pambabarang ng matandang aswang na si Aring Puring nun. Nung makausap pa rin ito ang aking ina ay may ipinalim na insekto ito sa sinapupuring niya. Masyam unti-unting kumikilos sa buhay. Nang sanggol na salay bunso naming kapatid. Kahit anong gamot na aking ama, hindi na magawang mapatay ang insekto. At matanggal ang baran may tinanim ng matandang yon. Hanggang sa ina, tuluyan ng malablad ang sanggoy. Dalawa pa na kami nitong tilaniman. At malaki ang pagdanar na isa sa aming pamilyang mapatay niya. Napagtagumpayan ng matandang makakuha ng isang buhay sa aming tayo naman. Dado na lamang ang galit at masidhing ang hari ni nanay na magantihan ng matanda sa kademonyo ang ginawa nito. Dahil sa nangyari, muling nabalik sa dating gawain si nanay na maaganda niyang pinilit iwasan at tigilan. Kaya naman napuno ng iyakan ng bahay namin ang gabi niya. Ilang araw nakalipas, nabalitaan naming patay na si Aling Puring. Ayon sa mga narinig ko, nalapta umano ang kamay at binti na matanda na para bang binabagyo ng matanda sa kumukulong mainit na tubig. At habang idinuburol umano ang bantay, may mga insekto uod na lumalabas sa bulang at mga mata nito. Dahil doon, umusbo ang kuro-kuro sa lugar na mambabarang asinalay. Kaya naman napagpasya na lamang naming umalis at manirahan sa ibang lugar. Habang pilit na kinakalimutan ng nakaraan at pilit ring binago ng aking ina ang kanyang dating gawain bilang isang pambabarang. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.